Masakit na, doon pa lang magpapatingin ng doktor. No? So hindi naagapan, matagal na ho siyang sumasakit ng tuhod. So sabi ko gano'n, kasi kung sa Hong Kong natin gagawin, ang surgery mo, 7 million isang tuhod pesos. Mura, di ba? Mura. Mura para sa kanila. Pero sa atin, mahal yun. Eh, dalawa yung tuhod niya, 14 million yun, di ba? So sabi kong gano'n, sa Manila ka na lang pumunta. Bakit sa Manila? Kasi sa Manila, pwede kong gawin ng 1 million peso lang. Mura-mura, from 7 million to 1 million, di ba? Kaya kayo ho, mag-ipon na, magpapa-opera kayo ng tuhod sa akin. Correct? Ay, dito na ako nagtatapos sa aking lecture. Ikaw natin pagpatuloy para sa ganon, medyo kita naman ako ng konti. No, di tapos ang nangyari doon, hindi siya nagpa-opera. Ay, pumunta sa Manila, nagpa-cardiopulmonary clearance para sa surgery. No, pagdating ng mga dalawang linggo, hindi na bumalik sa akin. So sabi ko, gano'n, saan ka napunta? Tinawagan ko, saan ka napunta? Ay, dito na ako sa Hong Kong. Eh, bakit ka nandyan? May ko-opera tayo dito sa Manila. Sabi na, hindi na ako pa-opera kasi ko, no, wala nang kirot yung aking tuhod. Kaya kayong mga Pilipino, no, buti na lang, Spanish ho ako. Viva España! Spanish sardines. Kaya mga Pilipino, pag wala akong kirot, hindi ko nagpapatingin, ayaw mo na magpa-opera. No, sabi kong gano'n, bakit po ayaw mo na mag-opera kasi hindi na lang masakit ang tuhod niya. Eh bakit nawala yung sakit ng tuhod mo? Tagal-tagal mo nang inireklamo yan na masakit. Kasi po, uminom ako ng Laminine. Laminine. Allah. Allah. Investigan ko, nakita ko, sabi nung dating Vice President si Dion, pag-aralan mo, study it, I'll give you some Laminine, you can give it to your patients. At nakikita ko, yung mga pasyente ko sa clinic, nag-i-improve. Lumalakas sila, nawawala yung arthritis, nawawala yung knee pain, nawawala yung joint pain, nawawala yung mga muscle pains. Pag katulad na sinasabi ko sa iyo, kayo ho, pag wala ng sakit, hindi na magpapatingin. Correct? Correct, diba? Ilan ho ang may sirang ngipin ngayon na hindi kumikirot? Ayaw magbaba, pero alam ko marami dyan. Basta hindi mo sumasakit ang ngipin nyo, kahit kasing laki na ho ng crater ng buwan yan, no? Hindi pa na pupunta sa dentista. Pag masakit, saka pa lang pupunta sa dentista. Yun ho nangyayari. No? Walang kirot, nawala, dahil uminom ng Laminine. So, inimbestigahan ko, nakita ko na hindi lang pala sa arthritis mabuti ang Laminine. Nakikita ko sa mga pasyente ko na may chronic kidney failure, nag-i-improve yung chronic kidney failure nila. Alam mo yung chronic kidney failure, yung nagdadialysis na. No, halos lahat ng pasyente ko na nagpatingin sa akin na nabigyan ko ng Laminine, nag-i-improve. Paano nag-i-improve? No? Yung creatinine level nila, which is the gauge for dialysis, bumababa. Pag mataas kasi yung creatinine level mo, ang nangyari, mas madalas kang mag-dialysis. And dialysis, let's say about 3,000 pesos pa per dialysis. Ang mga pag ang creatinine level is 12, ang dialysis mo is around 3 times a week. So 3 times 3,000 times 3, magkano yun? 9,000 a week times 4, 36,000 a month. Diba? So yung mga pasyente ko, binibigyan ko ng 1 capsule 3 times a day. 1 capsule 3 times a day in 1 month. Okay, umuubos siya ng 90 capsules. So 3 boxes. So magkano yun? Pag member ka na, 6,000, 600, 7,000. Hindi na lang natin 7,000, pati yung pang-merienda. Yung 80 pesos pang-merienda ng doktor yun eh. So 7,000, yung ginagastos niya sa loob ng isang buwan. Yung mga pasyente ko na nag-Laminine, bumabagsak yung creatinine level nila sa 1/2. Okay? So yung doktor nila nagugulat bakit bumabagsak. Hindi na sinasabi na nagla-Laminine sila. Bakit bumabagsak? Siguro dahil nag-dieta ako, sabi na lang ng pasyente. Pero dahil sa Laminine yun, ang nangyari, no, sige, babawasan na natin ang iyong
dialysis. Instead of 3 times a day, 3 times a week, 2 na lang. So, nakakatipid siya ng 3,000 per week. So, in 1 month, magkano yung tinitipid niya? 12,000, di ba? 12,000 yung tinitipid niya. Yung ginastos siya para sa lamin ay magkano? 7,000 kasi merienda ng doktor, nakalimutan niya. 7,000. So, nakatipid siya ng 5,000. Mabuti ba yun? Yes. Hindi mabuti yun kasi hindi na kayo nagpapuntingin sa doktor. Paano kami kikita kung magaling kayo lahat? No? Kasi sa medicine, hindi kami, nung panahon namin, hindi tinuturo yung preventive medicine. Hindi tinuturo ang preventive medicine. Bakit? We don't want to prevent illness. Symptoms lang. Wala kayong sakit. Kung wala kayong sakit, Wala laban. okay? So, maraming mga ngayon, mga bagong lumalabas that can help in the prevention of illness. Why is it important? No? Kasi hindi naman lahat kailangan gamutin. We can prevent it if we see it early, if we are conscious about our health, if we are conscious about our diet. Katulad ng pasyente na nag-dialysis, conscious lang sila about their blood pressure, their sugar intake, their salt intake, no? And their cholesterol intake, hindi ka pupunta sa chronic kidney failure. Okay? So hindi lang chronic kidney failure, meron akong pasyente na may tumor hindi niya alam na may tumor siya sa brain, na may pituitary gland. So ang nangyari, nakita niya lang na tumataas yung blood pressure niya, bata pa siya. No? Bakit tumataas yung blood pressure? Nasa 30s pa lang. Nagpa-MRI kasi sumasakit yung ulo, nakita na may tumor o may massive pituitary gland. Nag-laminine. After 4 months of laminine, nawala, nagpa-MRI ulit, nawala yung tumor sa brain niya. Blood pressure niya is normal. Okay? Blood pressure niya normal. Ayaw maniwala, pinaulit pa after 1 month yung MRI. Ganon din ang lumabas, wala na yung tumor. Gulat na gulat siya. Bakit raw naging ganon? No? It is magical na nakikita tayo ng isang produkto that could help in the regeneration, the repair of your cells in the body. Gusto niyo ba yun? Medyo gumaling kayo? Yes! Yes! Gusto niyo yun! Hindi ko gusto yun! Hindi ko gusto yun! Hindi, malaking gastos. No. The thing is, there are things that are not being, na hindi namin napag-aralan. Katulad yung fibroblast growth factor na yan, hindi namin alam yan eh. No, kaya nga ibang doktor, pag pumunta kayo, bigyan mo na natin ng laminine. Bibigyan mo yung laminine ng pasyente, pero ano ba yung laminine na yan? Fibroblast growth factor, hindi ko na alam yan. Unless they're going to study about it and see the benefits of the fibroblast growth factor, they will not endorse it. The same thing with me, I will not endorse it until I found out what it is. And I use it with my patient. Yung parang magagamit nila, parami ang doktor, lalo na sa Manila, na gumagamit ng laminine because they're using it for their patients. Sino-sino mga doktor yan? Yung mga neurologist na dating sabi, wag papainumin, wag gaganyanin, wag bibigyan ng ganyan, wag lahat. No? Parang bigas, wag. Sasabi ko gano'n, subukan mo lang. Hindi ka naman mawawala. Yung pasyenteng mga mamamatay mo na lang, naka-ICU na, naka-respirator na. Bigyan mo, baka mamaya mabuhay. Mabubuhay. Hindi sila magaling ngayon, di ba? Galing ng doktor ko, galing ng doktor namin, napabuhay yung aming pasyente. No, hindi dahil na magaling yung doktor, kung hindi nabigyan ng namin na. Sa neurologist na yun. Meron akong pasyente na nephrologist naman. Ganon din. Ay hindi pasyente, kundi doktor. Na nephrologist naman. Yung nephrologist na yun, sabi na, hindi ako niniwala, bawal ang protein sa mga nag-dialysis.
Eh kaya ka nga, pag nagdadialysis ka nga, namamanas ka, tinatanggal yung protein sa katawan mo eh. Kaya kailangan mo na extra protein. Kaya, oo nga, no? Sige, subukan natin. Yun nga, sinubukan niya. Nung sinubukan niya, yung pasyente niya isa, hindi na nagdadialysis. No? Malungkot siya. Malungkot siya kasi hindi na nagdadialysis eh. Diba, dati pupunta every week. Ngayon, hindi na pupunta. Diba? Hindi na pupunta sa clinic. Every week pupunta sa clinic. Kanina pipiliin ko? Every week sa clinic. So, yun ang mga nakikita no? Sa mga pasyente, mga doctors themselves are... There's one doctor particularly na talagang tuwa ako kasi siya yung ang tawag nila sa last resort doctor eh. Lahat ng ng pasyente ng mga doktor niya na last resort na, nawala na, nag-give up na yung doktor, sa kanya binibigay. Taga Zamboanga. So yung last resort doctor niya yun, sabi niya, yung mga pasyente nyo, yung mga doktor nyo, yung mga doktor na may diabetic foot, napuputulin na lang, bago putulin, bigay mo sa akin. Bigyan natin. Last resort. Bibigyan nyo na namin tapos gumagaling. Hindi na napuputol. Okay? Yung mga diabetic na pasyente na talagang insulin-dependent na diabetes, no? Gumagaling yung diabetes, bumabagsak yung sugar nila up to the point na hindi na kailangan mag-insulin, nag-oral na lang. Okay? So yung mga stage 4 na cancer, na mamamatay na lang, no? Hallelujah! Nabuhay ulit! Lumakas ulit! Sabi ng isang pasyente ko na talagang she fluently told me na sabi niya gano'n, Doc, it doesn't matter if I know I still have cancer, sabi niya gano'n. May cancer pa